Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nakahanda na ang 2.5 billion pesos na fuel. Nakahanda na ang 2.5 billion pesos na fuel subsidy ng Department of Transportation sakaling biglang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Ito ang nakikitang isa sa pangunahing epekto sa bansa ng nangyayaring gulo sa Middle East at pagsasara ng Strait of Hormuz na dinadaanan ng malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na ibigay na ang pondo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board upang agad itong maipamahagi sakaling lumagpas na sa itinakdang antas ang presyo ng krudo sa world market. Sinabi rin ni Yusek Castro na inatasan na ng DOTR ang road sector na tapusin ng documentation at pagproseso ng subsidiya upang hindi maantala ang distribution sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon din po sa DOTR, nagkaroon na po ng instruction sa mga road sector to finalize documentation and processing of the continuing 2025 fuel subsidy in the amount of 2.5 billion in that way once the world market reaches the $80 per barrel of crude oil. They can immediately start distribution to qualified beneficiaries. Hataw Balita ngayon. Samantala, bukod sa mga transport sector, tutulungan din ng pamahalaan ang mga magsasaka at mangingisda na maaaring maapektuhan ang posibleng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon sa palasyo, may 25 million pesos na nakalaan sa 2025 budget ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at 25 million pesos din mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para naman sa mga mangingisda. Sa AOSEC naman po sa DA, meron pa pong 25 million pesos from the same 2025 budget for farmers. At para sa BFAR naman po, meron pa rin pong 25 million from the 2025 budget for fisher folks. Dagdag ng palasyo, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaukulang ahensya na bantayan ang presyo ng pangunahing bilihin upang maiwasan ang pag-abuso ng ilang negosyante. Hataw Balita ngayon. Inaasikaso na ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang plano para sa pamamahagi ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa DOTR, nakikipag-ugnayan na sila si LTFRB para sa mga dokumentong kinakailangan para sa fuel subsidy. Ito ay kung sakaling papalo sa $80 per barrel ang presyo ng langis. Kalinsabay nito, sinabi rin ng DOTR na sa ngayon ay pinag-aaralan na rin ng LTFRB ang mga nakabimbing petisyon ng mga transport group na humihiling ng dagdag pamasahe. Hataw Balita ngayon. Usapang petrolyo pa rin, bad news sa mga motorista dahil simula ngayong araw ay magpapatupad ng big time oil price hike ang mga kumpanya na langis sa bansa. Tataas ng 1 peso and 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang piso at 20 sentimos ang dagdag sa diesel. Samantala, piso at 50 sentimos naman ang sa kerosene. Ito na ang ika-10 price hike sa diesel at kerosene at ika-8 naman sa gasolina ngayong 2026. Ang pagtaas ng presyo ay bunsod ng nagpapatuloy na geopolitical tension sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. 3 piso ang posibleng madagdag sa kada litro ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo.
kung magtutuloy-tuloy ang tumitinding tensyon sa Middle East. Ito ang babala ng Department of Energy kasunod ng pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran at ng pangamba sa posibleng pagkagambala ng supply ng langis sa rehiyon. Batay sa projection ng ahensya, maaring tumaas ng 5 hanggang 10 dolyar kada bariles ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kapag naapektuhan ang mas maraming oil-producing countries sa rehiyon. Sa ngayon ay nasa $72 per barrel ang langis, ngunit posible ito umakyat hanggang $100 kung mawawala ang malaking bahagi ng supply sa Middle East. Bagamat hindi lubos na umaasa ang Pilipinas sa langis mula sa Iran, maaari pa rin maapektuhan ang lokal na presyo dahil nakataya ito sa galaw ng pandaigdigang merkado. Well, ang existing ngayon na lumalabas sa mga oil reports, ang projection ng mga analyst ay baka umingkrease ng 5 to 10 US dollar per barrel. Ang mga 10 US dollar na yan times 30 centavo, baka umabot to tayo ng 3 pesos. Hataw Balita ngayon. Sa ginanap na pulong ng Department of Energy kasama ang mga kinatawa ng kumpanya ng langis kahapon, hiniling ng DOE na gawing staggered o utay-utay ang pagpapatupad ng oil price hike upang mabawasan ang bigat sa mga motorista sa gitna ng inaasahang pagtaas ng presyo ng langis kasunod ng gulo sa Middle East. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, pinag-usapan sa pulong ang tranches ng dagdag presyo sakaling umabot sa 3 piso kada litro ang itaas sa susunod na linggo. Bagamat walang kontrol ang pamahalaan sa galaw ng pandaigdigang merkado, tiniyak ng DOE na may sapat na inventaryo ang mga oil firms alinsunod sa Executive Order 134 bilang panangga sa krisis. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, sa gitna ng pangamba sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East, naglabas ng kautusan si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso upang bawasan ng halos kalahati ng mga konsumo ang fuel ng lokal na pamahalaan. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang pondo ng lungsod at matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Narito ang umahataw na balita ni Joanne Nano. Inanunsyo kahapon March 2 ni Manila City Mayor Isko Moreno Domagoso ang Executive Order No. 7 Series of 2026 na nag-uutos ng pagpapatupad ng mga hakbang para bawasan ang paggamit ng enerhiya sa lahat ng tanggapan ng pamahalaang lungsod. Executive Order No. 7 Series of 2026. Order instituting emergency measures to reduce fuel consumption in the city government of Manila. Ayon sa alkalde, mahalaga ang agarang pagkilos habang may banta ng pagkaantala sa supply ng langis at posibleng pagtaas ng presyo nito sa pandaigdigang merkado. Isa sa mga pinangangambahan ang epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang malaking bahagi ng supply ng langis sa buong mundo. Whereas the city government of Manila must act to protect public funds, maintain essential public services, and reduce exposure to fuel supply and price shocks by instituting immediate fuel conservation measures. Bilang bahagi ng kautusan, inatasan nito ang mga barangay at satellite offices na bawasan ang biyahe at mga opisyal na lakad at hinikayat rin ang mga online transactions at coordination kung maaari. Ipatutupad din ang mandatory power shut-off sa mga tanggapan ng pamahalaan simula alas 5 ng hapon bilang bahagi ng energy conservation efforts. Hindi naman sakop ng polisiya ang mga ospital at healthcare facilities ng lungsod, mga emergency response vehicles, serbisyo sa basura, traffic management at iba pang kritikal na infrastructure upang matiyak na hindi maaantala ang mahalagang serbisyo. Sinabi rin ni Domagoso na makikipag-ugnayan ang lungsod sa mga ahensya ng pamahalaan upang mas mapalawak pa ang mga hakbang sa pagtitipid ng fuel. The city shall coordinate
with the Department of Energy, national government agencies, and other local government units to align measures, access technical assistance, and share best practices. Ayon sa alkalde, mananatili ang pulisiyang ito hanggang sa mag-stabilize ang sitwasyon ng supply at presyo ng langis. Sa mga larawang ibinahagi ng Manila Public Information Office, ilang mga opisina ng pamahalaang lungsod ang agad na sumunod sa utos ng alkalde na pagtitipid sa enerhiya. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, umaasa ang pamahalaang lungsod ng Maynila na mapapanatili ang maayos na serbisyo sa mga Manilenyo habang iniiwasan ang labis na epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Nananatiling normal ang operasyon ng mga paliparan sa bansa sa kabila ng mga kanselasyon ng maraming biyahe mula at papuntang Middle East dahil sa nagpapatuloy na gulo doon. Sa datos ng Civil Aviation Authority of the Philippines, 42 flights na ang nakansela at 3 ang na-divert simula nitong weekend. Pinakaapektado ang mga biyahe sa Ninoy Aquino International Airport kung saan tinatayang mahigit 9,000 pasahero ang apektado. Pinayuhan ng mga biyahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang airline para sa flight status at rebooking upang maiwasan ang pagka-stranded sa paliparan. So yung mga affected na passengers, all they have to do is coordinate dun sa mga airlines nila, sabihin nila yung concern nila, sabihin nila yung mga details ng flights nila. And then from there, malalaman nila kung paano ba sila makakapag-rebook. And then alam ko sa mga OFWs naman natin, meron din directives na yung national government para tulungan sila. So maybe they need to coordinate directly dun sa mga agencies. Pero dun naman sa mga stranded, sa mga ka-op-operated airports, kung nandun na sila dahil na-miss nila yung information regarding dun sa flight status nila, pwede naman din silang lumapit dun sa mga ka-op personnel natin para matulungan sila. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad na ng deployment ban ang Department of Migrant Workers sa mga bansang nasa ilalim ng Alert Level 2 dahil sa tumataas na tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng restriksyon, hindi na ipoproseso ang deployment ng mga newly hired na overseas Filipino workers patungo sa mga apektadong bansa. Kabilang sa nasa Alert Level 2 ang Bahrain, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Israel, habang nananatiling may mas mataas na alerto at mas mahigpit na pagbabawal sa Lebanon, Iran, Iraq at Syria. Ayon sa Department of Migrant Workers, agad ay patutupad ang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawang Pilipino sa gitna ng umiiral na security concerns. As I said, no time should be wasted, di ba? Kasi the essence of the deployment of the alert level 2 is its restriction phase, meaning tumaas na yung security concerns. So no time should be wasted. There's no gap basically. So as we speak, nakikinig naman yung mga personnel natin sa DMW, and we will already take action to not to process mga newly hired for these places na alert level 2. Hataw Balita ngayon. Tinatayang nasa 80 hanggang 100 Pilipinong manggagawa mula sa Dubai ang formal ng humiling ng repatriation sa Department of Migrant Workers, habang may ilan ding request mula sa Bahrain, Israel at Qatar. Aminado ang ahensya na may hamon sa transportasyon dahil sa pansamantalang pagsasara ng ilang airspace sa rehiyon. Gayunman, nilinaw ng DMW na naghahanap na ito ng mas mabilis at mas epesyenteng paraan upang agad na maiuwi sa bansa ang mga apektadong OFW. Tiniyak din ng ahensya na nakahanda ito sakaling lumawak pa ang sitwasyon at mangailangan ng mas malawakang repatriation. Yes, we're ready. We're ready for such an eventuality, and with the proper resources, the private sector as well as the public sector resources in terms of transport by sea, by air, or by land. Hataw Balita ngayon.
Tiniyak ng Department of Migrant Workers sa DFW na nakaabang na ang iba't ibang tulong at suporta para sa pamilya ng naulilang OFW sa Israel. Bukod dito, naghihintay na lang ang ahensya ng tamang timing o pagkakataon upang maiuwi na ang mga labi nito sa Pilipinas. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers o DMW para sa agarang pagpapauwi sa labi ng OFW caregiver na si Mary Ann De Vera mula sa Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na ang kaniyang tanggapan kasama ang Philippine Embassy sa Tel Aviv para sa repatriation process ng labi. We will wait for the right time to do this. So, naintindihan naman din ng pamilya yon. As I said, the husband is in Israel. So, we will wait for the appropriate time na mapauwi yung labi ni OFW Mary Ann. But we're in good hands kasi nga, as I said, the Israeli government is fully backing us in this endeavor. So, in due time, OFW Mary Ann will be home safely. Bukod dito, nagpadala na rin nila sila ng kanilang tauhan sa Tel Aviv upang tulungan ang asawa ni Mary Ann sa mga kakailanganing iproseso kasabay ng pagbibigay ng tulong pinansyal at funeral support ng OWA. Patuloy din ang pagmomonitor at pagtulong ng pamahalaan sa naulilang pamilya ng Pinay caregiver sa Pangasinan. Nakausap namin mismo yung asawa ni Mary Ann na caregiver din sa Israel. And sinasaayos na po ang pagpapauwi. And we're thankful to the Israeli government kasi ganun na lamang din ang suporta ng Israeli government. Hindi lamang suporta, katulad natin ay pinaparangalan din ang heroism ni OFW Mary Ann kasi namatay siya literally in the line of duty. Samantala, bilang suporta sa iba pang mga OFW na kasalukuyang nasa iba't ibang bahagi ng Middle East, pinalalakas pa ng mga ahensya ng gobyerno ang interagency coordination upang masiguro ang agarang assistance sa mga mangangailangan ng tulong. Kabilang dito ang medical response ng Department of Health na naghahanda ng online medical consultation at psychosocial services para sa mga OFW na naapektuhan ng kaguluhan. Samantala, mandato naman ng Department of Information and Communications Technology ang pagpapatibay ng komunikasyon sa mga OFW sa gitnang silangan. Kasama na dito ang pagbibigay ng instruction sa mga regional offices na magbigay ng libreng connectivity sa mga pamilyang magnanais makipag-ugnayan sa kanilang mga kaanak sa apektadong lugar. Naghahanda naman ng DSWD ng tulong para sa pagpapauwi ng mga OFW, habang reintegration at livelihood programs naman ang ihahandog ng DTI para sa mga magbabalik ng bansa. Mia Alonzo, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na hindi dapat mangamba ang mga manggagawang Pilipino, lalo na mga OFW na nasa gitnang silangan, dahil may sapat at nakahandang pondo ang ahensya para tugunan ang kanilang pangangailangan. Ayon kay Migrant Secretary Hans Leo Kakdak, may nakalaang pondo ang ahensya upang makapagbigay ng agarang basic assistance lalo na sa mga nawalan o nahinto ang trabaho at nasa distressful na sitwasyon. Kabilang sa ayuda ang pagkain, tubig, pansamantalang tirahan, financial aid at iba pang suportang kailangan ng mga stranded na OFW at na mga nais nang umuwi sa bansa. Patuloy rin ang koordinasyon ng pamahalaan sa iba pang ahensya at pribadong sektor upang masiguro ang maayos at mabilis na pagtugon sa mga OFW na apektado ng kaguluhan. Meron tayong mga necessary funds, Action Fund and the OWA funds are ready to provide the necessary basic needs assistance, lalo na dun sa mga nawalan ng trabaho, nahinto ang trabaho, o di kaya are in a distressful situation. Hataw Balita ngayon. Muli sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig dito po sa Serbisyong Bayanihan at sa ating Hataw Balita. Nasa screen po natin ang mga numbers na pwede niyong kontakin, mga kababayan natin sa Middle East. Yung mga apektado nitong gulo na ito,
ay manatili po kayo dapat na connected sa mga opisina, Migrant Workers Office. That's very important. Kasama din po ang mga embahada para sa mga overseas Filipino workers natin na nangangailangan po ng tulong. Presyo ng langis, malaki na po yung tinaas ngayon, ano? Bakit may Kabayan. buntong hininga kayo? May buntong hininga talaga, di ba? Kasi ma'am, Ani, ang daming maapektuhan That's pag tumaas yung langis eh. That's correct. At pangunahing maapektuhan yung mga consumer, mga pasahero, yung mga nagko-commute motorista, di ba po, yung mga driver, di ba? Kawing-kawing na epekto ito eh. Pati dun sa mga produkto, yung mga prime commodities. Kasi syempre, sa transportasyon, apektado yung paglalakbay at pagdadala mo ng mga gulay sa palengke. Di ba Kasunod po? doon yung presyo na pag tumaas yung transportasyon ng gulay. That's correct. Kaya kawing-kawing ang epekto nito. So mag-aantabay tayo kung ano yung mga gagawin na solusyon ng ating pamahalaan para dyan. I understand mayroon silang mga pagtugon doon, especially nung unang tatamaan yung mga drivers natin. Di ba po? Mga Kasama drivers din natin. yung mga mangisda. Yes. Kasama din yung mga magsasaka dahil karamihan ngayon ng magsasaka ay gumagamit na rin ng mga traktora, ng mga machinery para sa kanilang mga farm, sa kanilang mga bukid. That's correct. Kaya harinawa na at this point ay in place na yung kanilang mga solusyon na dapat na gawin para dito kasi nakikita natin talaga ang magiging epekto nito sa bandang huli. Mag-aantay lang tayo ng few days ay aarangkada na yan. Harinawa na mayroon tayong magawang paraan. Hindi tayo, sila. At sige, mag-aantabay tayo. Yan ang tinututukan ng marami sa ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nananawagan ang Malacanang sa publiko na manatiling kalmado sa gitna ng nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Ito'y kasunod ng pangamba ng marami na baka ito na, tatakot ng iba. Baka daw targetin ng pag-atake ng Iran ang Pilipinas dahil sa malalim na koneksyon nito sa Estados Unidos. Gayunman, tiniyak ng National Security Council na patuloy na nakamonitor ang pamahalaan kasama ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa sitwasyon upang matiyak ang seguridad ng bansa. At this time, tensions remain confined to the region and there is no verified direct threat to Philippine territory, including our military facilities. So we urge the public to remain calm, exercise discernment, and be vigilant against disinformation. Hataw Balita ngayon. Sa gitna ng pangamba na baka targetin ang mga EDCA sites dahil sa tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, nilinaw ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy na hindi mga base militar ng Amerika ang mga ito. Ayon sa kanya, ang mga lugar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ay nananatiling bahagi ng mga kampo at pasilidad ng Armed Forces of the Philippines at nasa ilalim ng buong pagmamay-ari at control ng Pilipinas. Ang EDCA ay isang kasunduan na nagpapahintulot sa US na mag-rotate ng kanilang military troops at gamitin ang mga napiling kampo para sa joint training, humanitarian assistance at depensa. Ngunit hindi ito nagtatatag ng permanenteng base sa Pilipinas. Ayon kay Trinidad, ang layunin ng EDCA ay palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa seguridad at tumulong sa gitna ng sakuna. Hindi ito nagpapahina sa seguridad ng Pilipinas o ginagawang target sa mga labanan sa ibang rehiyon. EDCA sites are not U.S. bases. The Supreme Court has ruled in 2016 that these are all legal, they are Philippine territory, so we should not give out the wrong information so as to cause undue alarm. Hataw Balita ngayon. Malayo umanong maging target o madamay ang Pilipinas sa umiiral na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ayon kay Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa usapin ng West Philippine Sea,
Ang nangyayari sa Middle East ay isang regional conflict na nakasentro lamang sa nasabing rehiyon. Wala din anyang namamonitor na proxy o kakampi ang Iran sa Southeast Asia na maaring kumilos laban sa Pilipinas. Dagdag pa niya, ang kakayahang militar ng Iran ay nakadisenyo para sa Gulf States at hindi nakatuon sa rehiyon ng Southeast Asia. Kaya naman hindi umano dapat mangamba ang publiko na baka susunod na gawing target ng Iran sa mga pag-atake nito ang Pilipinas. Iran has been attacking the Gulf states within the range of her missile capability, 2,000 kilometers. We are 7,500 kilometers away. So wala tayong threat. Maliban nun, wala na monitor na credible threat against us. Wala silang dahilan. Hataw Balita ngayon. Ininagay naman sa heightened alert ang Philippine National Police kasunod ng umiiral na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Israel at Iran. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat wala silang nakikitang direktang banta sa Pilipinas, naghahanda ang pambansang pulisya sa mga posible maging epekto nito sa seguridad ng bansa. Dinagdagan ng PNP ang police visibility sa mga pangunahing urban centers, transport hubs at mahalagang pasilidad habang nagsasagawa rin sila ng random security inspections. Katuwang ang mga local police, inatasan din ng PNP chief ang intelligence group na paigtingin ang pagmamanman sa extremist narratives at online radicalization, kasabay ng tuloy-tuloy na pagmamonitor sa mga criminal gangs, CTGS at ilang extremist groups sa loob ng bansa. So, with or without the conflict in the Middle East, the Philippine National Police is standing firm, especially in our commitment to keep the public safe and there's peace and order in our community. Hataw Balita ngayon. Isa sa pangunahing tinututukan ngayon ng Philippine National Police ang seguridad ng mga opisyal at tauhan ng US Embassy at Embassy of Israel sa Maynila, kasunod ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mahigpit na minomonitor ng pulisya ang mga aktibidad, establishmento at VIPs ng dalawang bansa upang maiwasan ang anumang posibleng banta. Bagamat wala pang namomonitor na partikular na threat, nananatiling nakabantay ang PNP bilang bahagi ng preventive security measures. Tiniyak din ng pambansang pulisya na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng seguridad hindi lamang sa mga embahada kundi sa buong publiko upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. So, nandiyan ang ating US Embassy, nandiyan ang ating Israel Embassy, nandiyan ang US and Israel VIPs, the ambassador, etc. And yung establishment nila and the activities. So, kailangan natin secure. Tuloy-tuloy naman yon. Not only them, but of course tayo na because we are allied to these two countries and the rest of the countries that are allied to them. Hataw Balita ngayon. 10 foreign aircrafts ang stranded ngayon sa iba't ibang paliparan sa bansa. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, bunsod pa rin ito na nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. May humahataw na balita si Asher Kadapan Jr. Nagiging hamon sa ilang international airline companies ang pagbalik ng kanilang mga eroplano sa mga bansa sa Middle East dahil sa matinding tensyon na nagaganap doon. Ito ang inilahad ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa gitna ng mga kanselasyon sa mga flights papunta o galing sa gitnang silangan. Ayon kay Bea Bernardo, Public Information Officer ng CAAP, ilang foreign aircrafts ang nananatili lang sa 3 paliparan sa Pilipinas, pangunahin na sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang dito ang ilang eroplano ng airline companies na Emirates, Qatar Airways, Kuwait Airways, Etihad Airways at Gulf Air.
meron tayong accounted na 10 foreign aircrafts na stranded dito sa Philippines. So 7 ang nasa Manila, 2 ang nasa May Clark at 1 ang nasa Mactan. So dahil nga currently close yung karamihan sa mga airspace sa Middle East, so hindi pa sila makabalik doon sa mga home country nila. So nandito pa sila sa Manila. Paliwanag ng CAAP, wala pa silang datos kung ilan ang kabuang bilang ng mga crew ng mga stranded na eroplano sa bansa. Gayunman, binibigyan niya ng tulong ang mga ito. Tiniyak din ng ahensya na walang congestion sa mga paliparan bunsod ng mga nakahimpil na eroplano. Well, wala naman siyang direct impact dun sa nangyayaring pag fly in and fly out ng mga local destinations natin and other destinations. So, nagkaroon lang ng konting adjustment dahil nakapark sila dun sa mga slots, pero meron naman mga allotted slots naman talaga ang mga airlines dito sa Philippines. So far hindi naman malaki naging epekto nito sa amin. Nangangamba naman ang CAAP na posibleng ilang eroplano rin mula sa Pilipinas ang na-stranded sa mga paliparan sa mga bansa sa gitnang silangan na apektado ng sigalot. Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula naman sa Maryland, USA. Morning sa inyo, Annie at Bernard, sa ating mga kababayan sa buong mundo. Nananatiling stranded sa Dubai International Airport ang libo-libong mga pasahero, kabilang na ang ilang New Zealanders. May humahataw na balita si Early Briones. Nananatiling sarado ang Dubai International Airport sa gitna pa rin ng nagpapatuloy ng mga pag-atake sa pagitan ng US, Israel at Iran. Libo-libong mga pasahero ang stranded sa nasabing airport, bunsod ng pagsasara ng airspace dahil sa mga missile strike. Kabilang na dito ang ilang New Zealanders, 2 estudyante mula sa University of Auckland na nagbabakasyon sa UAE ang nagbahagi ng kanilang karanasan, kung saan nasaksihan nito at narinig ang malakas na pagsabog malapit sa Al Minhad Air Base. Kwento ng mga ito, nakita rin nila mismo ang pagbagsak ng mga nagliliyab na debris mula sa kalangitan na nahulog sa isang resort. Na-stranded rin sa Dubai ang Kiwi Olympic snowboarder na si Rocco Jamison, na inilarawan ng pangyayari bilang isang nakatatakot na experience, kung saan kinakailangan nila ang palaging magtago at umiwas sa mga bintana. Kaugnay nito, pinayuhan ng Ministry of Foreign Affairs and Trade ang mga stranded na New Zealander na sundin ang payo ng mga lokal na otoridad. Kabilang na ang pananatili sa shelter place kung magpapatuloy pa ang malawakang pagkaantalan ng biyahe sa Middle East. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Sa kaugnay na balita, muli nang nabukas ng operasyon ang Dubai Airport 3 araw matapos ang kanselasyon ng mga flight sa gitna ng nangyayaring gulo sa Middle East. Gayunman, limitado lamang ang papayagang flight sa ngayon, kasama sa magre-resume ng limitadong operasyon ang Dubai International Airport at Dubai World Central simulan Lunes ng gabi oras doon. Sa advisory na inilabas ng ilang airline company gaya ng Emirates, unang i-accommodate at ipaprioridad ang mga pasahero na may naunang booking. Inabisuhan rin nito ang mga pasahero na huwag basta magtungo sa airport kung walang natatanggap na notification. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ni British Prime Minister Keir Starmer nitong linggo na tinanggap ng UK ang hiling ng Estados Unidos na gamitin ang mga British base kontra sa pag-aatake ng Iran. Bagamat walang kinalaman ang UK sa US-Israel strikes, bahagi ng desisyon nila ang mga British citizen na naipit sa gitna ng labanan. May humahataw na balita si Raven Campos. Ipinahayag ni British Prime Minister Keir Starmer nitong linggo na pumayag ang United Kingdom sa kahilingan ng Estados Unidos na gamitin ang British base laban sa mga Iranian missile. Gayunman, maaari lamang gamitin ng Amerika ang mga British base para sa mga limitadong defensive strike.
Dagdag pa ni Starmer, ang desisyon ng UK ay upang pigilan ang Iran sa pagpapaputok ng mga missile sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Binigyang diin din niya na hindi kasama ang Britain sa US-Israel airstrike laban sa Iran, kung saan sinasabing napatay si Supreme Leader na si Ali Khamenei. Nilinaw rin ng opisyal na hindi sasali ang Britain sa mga susunod pang pag-atake. Aniya, pangunahing layunin ng UK ay protektahan ang buhay ng mga British citizen sa Middle East at ang pagkakaroon ng isang mapayapang negosasyon upang talikuran ng Iran ang pagbuo nito ng isang nuclear weapon. Sa kasalukuyan, nakikibahagi ang mga British fighter jets sa mga pagdepensa sa himpapawid at napatigil na rin ang ilang pag-atake mula sa Iran. Ayon pa rin kay Starmer, ang pagtanggap sa kahilingan ng Estados Unidos ay nakabatay sa prinsipyong collective self-defense at alinsunod sa umiiral na international law. Naniniwala din ang UK na kailangang sirain ang pinanggagalingan ng mga missile upang maiwasan ang mas malawak pang banta ng digmaan. Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Isang drone strike ang tumama sa isang British airbase sa Cyprus kahapon ayon sa mga opisyal mula sa Cyprus at Britain. Wala namang nasawi sa naturang pag-atake. May humahataw na balita si Winlove Marquez. Tinamaan ng isang Iranian drone strike ang British airbase nitong madaling araw ng Lunes, oras sa Cyprus. Itinuturing ng mga opisyal na ang naturang pag-atake ay isang malinaw na paglala ng tensyon sa gitnang silangan at maaaring pagkadawit ng Cyprus sa sigalot na may kaugnayan sa Iran. Wala namang naiulat na nasawi sa nasabing insidente at nagdulot lamang ng bahagyang pagkasira sa estruktura. Tinamaan ng drone ang runway ng Royal Air Force na nakabase sa Akrotiri na ikalawang pag-atake sa pasilidad matapos ang rocket attack mula sa Libya noong 1986. Ayon kay Cypriot President Nikos Christodoulides, isang Shahed-type unmanned aerial vehicle na gawa sa Iran ang bumagsak sa airbase bandang alas 12:03 ng umaga. Hindi pa tiyak sa ngayon kung saang lugar pinakawala ng drone strike. Ayon pa kay President Christodoulides, nakaalerto at nakahanda ang Cyprus sa lahat ng kaukulang serbisyo na magagawa nito. Bago ang insidente, nagpadala ang Britain ng karagdagang air assets sa Akrotiri bilang paghahanda sa posibleng aksyon ng Estados Unidos laban sa pag-atake ng Iran. Subalit ayon kay British Foreign Minister Yvette Cooper, hindi humiling ang Estados Unidos ng access para sa Akrotiri Air Base. Bagamat walang legal na obligasyon ng Britain na ipaalam sa Cyprus ang paggamit ng mga airbase nito sa operasyong militar, nakagawianan ng London na ipabatid sa Nicosia ang mga ganitong uri ng aktibidad. Winlove Marquez, humahataw sa balita ngayon. Pansamantalang sinuspindi ng bansang Qatar ang produksyon ng liquefied natural gas matapos na puntiryahin ng Iranian strikes ang Gulf Energy Facilities. Ito ay sa gitna pa rin na nagpapatuloy na sagupaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Inianunsyo ng Qatar Energy ang suspensyon matapos na targetin ng Iranian drone ang Ras Laffan Industrial City at isa pang power plant malapit sa LNG production site. Bunsod nito, inaasahan na ang pagtaas ng presyo ng natural gas lalo't itinuturing ang Qatar Energy bilang pinakamalaking LNG producer sa buong mundo. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang itinigil ng Saudi Aramco ang operasyon ng Ras Tanura Refinery matapos ang drone strike na nagdulot ng sunog sa pasilidad. Ayon sa Saudi Defense Ministry, 2 drone ang tumarget sa refinery ngunit na-intercept ito at nagkaroon lamang ng limitadong sunog dahil sa mga debris na agad ding naapula at walang naiulat na nasawi. Ang Ras Tanura Complex ay may kapasidad na 550,000 barrels kada araw at isa sa pinakamahalagang export terminal ng Saudi Arabia. Kaya naman nagdulot ng pangamba ang insidente sa supply ng langis sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos at Israel. Hataw Balita ngayon.
Tatlong US F-15 fighter jets ang aksidenteng napabagsak ng air defenses ng Kuwait sa gitna ng aktibong labanan laban sa Iran, ayon sa US Central Command o CENTCOM. Ligtas na naka-eject ang 6 na crew members at agad na na-recover. Inako ng Kuwait ang insidente at nagsasagawa na ng investigasyon kaugnay dito. Nangyari ito kasabay ng mga pag-atake ng Iranian aircraft, ballistic missiles at drones na lalong nagpapakita ng paglawak ng sigalot sa rehiyon. Samantala, nagbabala ang US Embassy sa Kuwait sa patuloy na banta ng missile at drone attacks at pinayuhan ng mga mamamayan na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Hataw Balita ngayon. Sa pagbubukas ng AFC Women's Asian Cup 2026 sa Perth, Australia, nagpakita ng tapang at determinasyon ang Philippine football team sa mahigpit na laban kontra Australia. Ipinaramdam naman ng Filipino-Australian community ang kanilang mainit at buong pusong pagsuporta sa kanilang koponan. May humahataw na balita si Marvin Delfin. Opisyal nang sinimulan ang 2026 AFC Women's Asian Cup dito sa Perth, Australia. Ang pambansang koponan ng Pilipinas at ang host nation na Australia ay nagtagisan sa unang laro ng torneo dito sa Perth Optus Stadium. Umaga pa lang kapansin-pansin na ang kulay ng bandila ng Pilipinas at ang kulay ng koponan ng Australia sa paligid. Daan-daang mga Filipino supporters ang nagtipon para sa isang makulay na fan march mula sa Burswood Park papunta sa Perth Optus Stadium. May inihanda ding cheer at flag dance ang Filipino-Australian multicultural entertainers na lubos namang ikinatuwa ng mga manonood. Ayon kay Philippine Consul to Western Australia Melissa Aguasa, ang fan march ay pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa koponan ng Pilipinas at pagpapadama sa kanila kung gaano ka-proud ang ating mga kababayan sa kanila bilang kinatawan ng bansa. This fan march is to show our love and our support to our team Filipinas. So actually this fan march it's a prelude to our celebration in May because this year marks the 80th anniversary of the bilateral relations between the Philippines and Australia. Ayon kay Consul Aguasa, ang araw na ito ay isang pambihirang pagkakataon lalo't maraming Pilipino ang makakapanood kasabay ng long weekend dahil sa Labor Day public holiday sa Western Australia. It's very exciting and as well as I'm quite emotional because I know it's a long weekend here in Perth. But they, instead of staying at home or long drive, they came here to support and to show our love and support to the Filipinas team. So mabuhay ang Pilipinas! Isa sa mga dumating upang magpakita ng suporta ay si Philippine Ambassador to Australia, Antonio Morales. Both the Philippines and Australia are lovers of this sports and are very passionate about the sport. We know that the Matildas are a very tough team. Medyo mahirap, magaling na nakupunan ang Matildas, pero ang Pilipinas ay hindi naman nagpapahuli. It's going to be a very good game. Samantala, malaking bahagi ng tagumpay ng opening match ang serbisyo ng mga volunteers. Ayon kay Neil Bravo, ang Philippine volunteer captain ng Perth AFC leg, isang kagandahan sa mga Pilipino ay ang pagiging handa at hindi mahirap pakiusapan, lalo na kung pag-uusapan ay volunteerism. Preparing from a few months ago and then leading up to this opening match, I can't believe time flies so fast. But yeah, getting the Filipino community involved to cheer, support, it's really something. The Filipino community really comes up very strong, especially when they are called to support. Ang all-time leading scorer ng Matildas na si Sam Kerr ay nagdagdag sa kanyang 70 career goals nang maipasok niya sa pamamagitan ng header ang isang cross mula kay Caitlin Ford sa 14th minute ng pagbubukas ng laro. Sa kabila ng pagkatalo, ipinakita ng Pilipinas ang kanilang tibay at determinasyon.
Sisikapin ng Australia na ipagpatuloy ang kanilang momentum sa susunod na laban kontra Iran. Samantala, buo pa rin ang loob ng Team Pilipinas na makabawi sa Huwebes sa laban nila kontra South Korea sa Siba Super Stadium sa Gold Coast. Hindi lamang ito naging makasaysayang pagbubukas ng AFC Women's Asian Cup dito sa Optus Stadium, kundi isa ring makulay na selebrasyon ng pagkakaisa, lalo na ng Filipino-Australian community na buong pusong sumuporta sa Philippine National Football Team. Marvy Delfin, humahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa Maryland, USA. Ako po si James Bontuyan. Magandang araw sa ating lahat. Darating na ngayong araw sa Pilipinas si South Korean President Lee Jae-myung. Sa pagdating sa bansa ng South Korean leader, makikipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. May humahataw na balita si Nel Maribohok. Bibigyan ng arrival honor si South Korean President Lee Jae-myung sa kanyang pagdating sa Malacanang mamaya. Ngayong araw darating ang South Korean President para sa kanyang 2 araw na state visit dito sa Pilipinas. Ayon sa Malacanang, ito ang kauna-unahang pagbisita ng South Korean President sa Pilipinas at kauna-unahang state visit matapos maging epektibo ang Free Trade Agreement ng dalawang bansa noong December 31, 2024. Sa magaganap na pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng South Korean leader, inaasahang pagtitibayin pa ang relasyon ng Pilipinas at South Korea. Partikular na tatalakayin ng dalawang lider ang ukol sa kooperasyon sa defense, maritime economic, development fields at people-to-people ties. Inaasahang magpapalitan rin ang dalawang lider ng pananaw hinggil sa mga issue sa riyon at pandaigdig. Bago ang nakatakdang pagbisita, nagkaroon muna ng bilateral meeting sina Pangulong Marcos at President Lee sa APEC Summit sa Gyeongju noong Oktubre 2025. Ang state visit ay kasabay ng 77th anniversary ng pagtatag ng ugnayan diplomatiko ng Pilipinas at Korea noong Marso 1949. Nel Maribohok, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahang mapapabilis na ang pagtalakay ng House Justice Committee sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, ito dahil mula sa 2 reklamo na lang ang didinggin ng House panel. May humahataw na balita si Rosalie Cos. Iniurong na ng petitioners ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sina Akbayan Representative Percy Sendanya at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang endorsers nito. Samantalang sumang-ayon naman ang mayorya ng House Justice Committee na isantabi ang unang reklamong impeachment dahil sa paglabag sa 1-year bar rule ng paghahain ng impeachment complaint. Ine-endorso naman ito ng makabayan lawmakers. Technically, 2 na lang ang susuriin ng House panel ayon sa chairperson nitong si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Bunsod nito, inaasahan ng mapapabilis ang proseso ng pagdinig. Apparently, we will be able to move faster considering that we have 2 impeachment complaints na lang. Yes, I believe that there's basis to say that we can move faster this time. Samantala, binigyang diin naman ng Vice Chairperson ng House Justice Committee na si San Juan City Representative Bel Zamora na hindi apektado ang merito ng mga reklamo dahil lamang iniurong ang ikalawa at isinantabi ang una. Dagdag pa nito, susuportahan at makikibahagi ang endorsers ng first at second impeachment complaints sa deliberasyon ng House panel. In fact, the endorsers of the first and second complaint said that they are supporting and are joining the deliberations of the third and fourth impeachment complaints. There was no ruling on the merits. In fact, the endorsers themselves of the first and second complaints said that this is not their withdrawal.
Ipagpapatuloy ng House Justice Panel ang deliberasyon sa 2 impeachment complaints ngayong araw at tutukuyin kung sufficient in substance o may sapat na batayan ng mga reklamo at pasok sa impeachable offense na nakasaad sa saligang batas. Rosa Licoz, humahataw sa Balita Ngayon. Hindi maapektuhan ng usapin sa 2028 presidential elections ang magiging kapalaran ng posibleng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kung aakyat ito sa Senado. Ito ang binigyan diin ni Senator Riza Hontiveros kasabay ng pag-iit na hindi dapat ito mabahira ng politika. Ayon pa sa senador, ang impeachment ay mahalagang mekanismo para mapapanagot ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Tiniyak niyang nakahanda ang mga senador na gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judges at magdesisyon batay sa mga ebidensya. Whether before or after any declaration of anyone, ang isang impeachment complaints, it should not be reduced to anything else, not even election. So, meron siyang halaga in and of itself. At pahahalagahan namin yun at pakaiingatan namin yun dito sa Senado. Hataw Balita Ngayon. Inamin ni Ombudsman Crispin Remulla na nakipagpulong siya sa mga kinatawan ng International Criminal Court noong nakaraang taon. Ito ay kaugnay ng nakasulat sa salaysay ng 18 nagpakilalang Marines na nakipag-ugnayan umano si Ombudsman Remulla sa ICC sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, inuudyokan naman ng Ombudsman na magsumite ang grupo ng umano'y Marines ng kani-kanyang individual affidavits. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Hindi itinanggi ni Ombudsman Crispin Remulla na nakausap niya ang 2 kinatawan ng International Criminal Court nang pumunta ang mga ito sa Pilipinas noong nakaraang taon. Hindi na umano matandaan ni Ombudsman Remulla ang eksaktong petsa kung kailan sila nagpulong. Ngunit nangyari umano ito matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025. Ito'y kasunod ng pagsasapubliko ng nakasulat sa joint affidavit ng 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Marine Corps na nakipag-ugnayan si Ombudsman Remulla noong siya ay Secretary of Justice kay dating PNP Chief Nicolas Torre III, dating Senador Antonio Trillanes IV at sa 2 kinatawan ng ICC sa mismong bahay ni Remulla sa Makati. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang 2 personal na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin. Mga Pilipino kasi mga testigo. Paliwanag nito, nabasa na niya ang joint affidavit na isinumite sa kanilang opisina at kung paano siya isinangkot ng mga ito sa naturang sinumpaang salaysay. Ngunit giit ni Remulla, patungkol lamang ang kanilang napag-usapan sa kaligtasan ng mga tetestigo sa kaso at kahandaan ng kanilang ahensyang tumulong kung kinakailangan. Allegations are serious. Di ba? Eh, kasama ako dyan. Nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo eh. Ngunit bukod sa pagbanggit sa kanya sa affidavit, may mas malalaking aligasyong anyang dapat patunayan ang grupo ng mga umano'y Marines. Kasama na rito ang pagpapakilalang dati rin silang security aid ni former congressman at ni fugitive na si Zaldico at nag-deliver umano ng mali-maletang pera sa iba't ibang politiko. Bunsod nito, hinihimok ni Remulla si Attorney Baligod na isumite sa kanila ang kanya-kanyang affidavit ng mga kliyente nito upang tuluyang malaman kung ano ang mga impormasyong hawak ng bawat isa. Mag-produce yan ng 18 iba't ibang affidavit para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge.
Yun ang challenge natin. Para kay Remulla, mahirap paniwalaan ang mga seryosong alegasyong laman ng salaysay. Anya, tila nais lamang guluhin ng mga ito ang isipan ng publiko at samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon sa bansa. Ano yun it's meant to create a tipping point. It's meant to create a politically unstable environment. That's how I read it. Yun ang basa ko. Sir, na-mention doon sa affidavit. Pati yung timing niya. Yun. Sa kabila nito, nais malaman ng Office of the Ombudsman kung ano ang nalalaman ng bawat isa. Kasabay na rin ang planong background check ng National Bureau of Investigation o NBI upang matukoy ang kredibilidad ng mga ito. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Pinabulaanan ni Senator Raffy Tulfo na may mga alok sa kanya na tumakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 national election. Gayunpaman, tiniyak ng Senado na ang tanging plano ay manatili sa Senado. May humahataw na balita si Jed Neresina. Nilinaw ni Senator Raffy Tulfo na wala siyang natatanggap na formal na alok o imbitasyon mula sa anumang partido para tumakbo sa mas mataas na posisyon o bilang Pangulo sa darating na 2028 national elections. Sa kabila ng paglutang ng kanyang pangalan sa mga survey, binigyang diin ng senador na puro rekomendasyon lamang mula sa pribadong sektor ang kanyang natatanggap at hindi seryosong alok na politikal. Yung mga nagsabi sa akin, yung nasa private sector yon. Yung kumbaga nagrekomenda lang, pero wala nagsabi na, uy, tumakbo ka, akong bahala sa iyo, tulungan kita, wala. Yun yung mga nakipag-usap sa akin, parang nagrecommend lang, parang suggest, what if? Yun, tapos sinasabi ko, pasensya na, ayoko. Ayon pa sa senador, mas nakatuon ang kanyang atensyon sa pagtakbo bilang re-electionist sa Senado para sa susunod na halalan. Gayunpaman, sinabi ni Senator Tulfo, nakahanda siyang magbigay suporta sa kanino mang kandidato na makikita niyang may advokasya na kagaya niya. Independent pa rin ako. Yeah. Pero I will support doon sa nakita kong kandidato na katugma ng aking advokasya. So whether would that be admin or that opposition, depende kung katugma ng advocacy ko, sa nakita ko na sincere talaga sila doon sa mga sinasabi nila at kaya nilang panindigan, then I will support that group or that candidate, whoever that is. Magugunitang matapos magdeklara ng pagtakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon si Vice President Sara Duterte. Iba't ibang mga pangalan na ang lumutang na posibleng makatunggali nito sa 2028 national elections. Kabilang si dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo, Senator Risa Ontiveros, Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla at iba pa. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Hanggang ngayon ay kinu-question pa rin ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang kredibilidad ng pahayag ng 18 nagpakilalang dating membro ng Marines. Ayon sa Senador, may ilang bagay pa rin hindi nagtutugma sa kwento ng mga nabanggit na individual. May humahataw na balita si Jed Neresina. Binigyang diin ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang kawalan ng kredibilidad sa testimonya ng 18 individual na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps na nag-uugnay kay dating House Appropriations Chairman Representative Zaldico sa isang bilyong-bilyong cash delivery scheme. Sa kanyang privilege speech kahapon, iniit ni Senator Lacson na ang naturang akusasyon ay salungat sa lohika at matematika. Ipinaliwanag ng senador na ang 805 billion pesos ay tumitimbang ng 805 metric tons batay sa 1 kilo bawat milyong piso na kinakailangan aniya ng hindi bababa sa 13,400 na maleta. Aniya, ang bigat pa lamang ng mga bakanteng maleta ay aabot na ng 53.6 metric tons. Kaya imposibleng umanong mabuhat at mailipat ito ng 2 asistant at 18 tauhan lamang. Dahil dito, iginiin ni Senator Lacson na ang pisikal na imposibilidad ng senaryong ito ay sapat na upang mapasinungalingan ang testimonyang ito.
Let's try to imagine the processes involved in the preparation and distribution of this cash. Suppose that the executive assistants or trusted personnel of Saldico, named Mark Tiksay and Paul Estrada, processed 500 million pesos a day, working 24/7, 365 days a year, including unloading, counting, repacking, loading, and delivering the money. This would take 5.5 years or mid-2028. Hindi pa sila tapos mag-deliver hanggang ngayon, Mr. President. If they started in 2023 or mid-2027, if they started as early as the second semester of 2022, when then Congressman Saldico took over the chairmanship of the House Appropriations Committee. Binigyang diin din ng senador na ang halagang ito ay katumbas ng halos 15% ng lahat ng perang papel na umiikot sa Pilipinas noong 2024. According to a Bangko Sentral ng Pilipinas, the total physical cash in 2024, meaning the paper bills as well as coins that were currently held by the public and circulating in the economy, including those inside bank vaults, that year stood at 2.7 trillion pesos. Dahil dito, nagbabala ang mambabatas na kung tatanggapin ng Senado ang mga testimonyang physically impossible o imposibleng mangyari sa realidad, ay para na rin silang dagpahintulot sa pagpapakalat ng maling impormasyon. These are not intended to disparage the testimonies of the said individuals, but rather ensure that proper evaluation of the credibility and reliability of both the source or sources of the information and the information itself adhere to rational and logical standards of believability before we take appropriate action. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Negatibo pa rin ang resulta ng ginagawang paghahanap naman ng Philippine National Police sa negosyanteng si Atong Ang. Ito'y kahit na naapuntahan na ng mga pulis sa mga properties nito at ilang mga kaibigan. May humahataw na balita si Leia Ilagan. Kinumpirma ng Philippine National Police na nasa 20 lugar na posibleng pinagtataguan ni Atong ang ni-raid ng mga otoridad simula Enero ngayong taon. Kabilang aniya sa pinuntahan ng Criminal Investigation and Detection Group ang mga lugar sa Metro Manila, Central Luzon at Bicol Region. Ngunit sa kabila nito, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na bigo pa rin ang mga otoridad na matagpuan ang pinaghahanap na negosyante. We have raided and or checked the properties and known whereabouts of Atong Ang. Siguro hindi lalagpas sa 20 areas ito that were visited or raided not only twice but thrice. In fact, we have already scored a number of islands here in the Philippines para lang ma-deny and or the reported presence of fugitive Atong Ang ay nandun. So it turned out to be negative. Gayunman, sinabi ni General Nartates na hindi tumitigil ang pambansang pulisya sa paghahanap sa puganting si Ang. We are in constant coordination with our international partners. Maybe baka gumamit ng ibang pangalan at napunta doon. Si Ang ay mayroong 3 warrant of arrest mula sa iba't ibang korte, kaugnay sa pagkawala ng nasa 34 na sabungero sa bansa. Nasa 20 milyong piso na rin ang patong nito sa ulo matapos na itaas ng Department of the Interior and Local Government ang reward para sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng negosyante. Leia Ilagan, humahataw sa Balita Ngayon.
Inaasahang ilalabas na ngayong linggo ng Malacanang ang magiging hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinimiteng 125-day accomplishment report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, kaugnay ng investigasyon sa umano'y multi-billion peso flood control scam. Kasunod nito ay matutukoy na rin ang magiging kapalaran ng komisyon na binuo upang siyasatin ang mga questionabling proyekto sa nakalipas na 10 taon at irekomenda ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot dito. Ayon kay Palace Press Office Undersecretary Claire Castro, inaasahang kikilos ang Office of the Executive Secretary sa ulat na isinumite ng ICI matapos itong mabawasan ng mga miyembro dahil sa pagbibitiw ng 2 komisyoner. Tiniyak ng palasyo na patuloy ang investigasyon ng mga ahensya tulad ng Ombudsman, Department of Justice at Department of Public Works and Highways upang panagutin ang mga nasa likod ng umano'y anomalya. Okay, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng OES at abangan po natin this week kung ano po ang maaaring aksyon para po dito. Naramdaman naman ang malakas na pagyanig sa ilang lugar sa Negros Occidental at Panay Island kagabi. Naitala ang epicenter ng lindol sa Guimbal, Iloilo na umabot naman sa magnitude 4.8. Magsasagawa naman ng assessment ang Office of Civil Defense sa mga gusali upang matiyak na ligtas itong gamitin. May umahataw na balita si Lelaine Moreno. Nabulabog ang mga residente sa Panay at Negros Occidental dahil sa pagtama ng lindol alas 6:13 kagabi. Ang mga mall-goers sa Iloilo City agad na lumabas ng gusali matapos maramdaman ang pagyanig. Sa Representative Pedro Trono Memorial Hospital sa Guimbal, Iloilo, agad nagsilabasan ng mga medical personnel at pasyente. Sa Tigbawan, nahulog at nabasag ang tiles sa dingding ng bahay ni Stella Forti. Nagmamadali namang lumabas ang mga empleyado ng establishmentong ito sa Iloilo City nang maramdaman ang pagyanig. Nakunan rin ang lakas ng lindol mula sa CCTV footage sa loob ng bahay ni Dan Tolentino sa Tubungan, Iloilo. 3 kilometro ang layo mula sa epicenter ng lindol. Sa lakas ng pagyanig, kita sa kuha ng CCTV ang malakas na pagyewang. Ayon sa ulat ng FIVOX, naitala ang sentro ng lindol sa Guimbal, Iloilo na umabot sa magnitude 4.8. Naramdaman din ang pagyanig sa Iloilo, Antique, Capiz, Guimaras, Negros Occidental at Aklan. So far, subang nabata natin yung information, mga minor cracks pa lang. Pero buwas pagid mabalaan sini ang mayor nga damage na natutuga kay patigayunon pa ang risk and damage assessment sa mga infrastructure facilities natin. Ngayong araw, suspendido ang pasok ng mga estudyante sa Guimbal, Tigbawan, Oton, Tubungan at ilang pang lugar sa Iloilo at Negros Occidental upang bigyang daan ang assessment ng gusali. Inatasan na ng Office of Civil Defense sa mga LGU na magpatupad ng building assessment. Magpatigayon sa risk and damage assessment, especially sa mga structures nila. I-check gid ang mga structural integrity sa mga buildings, schools, and even the private facilities sa mga lugar kung saan di inabatsaga ng mabaskog na linog. Ang Iloilo Provincial Government magsasagawa ng visual inspection ngayong araw sa provincial capital bago pumasok ang mga empleyado upang matiyak kung ligtas gamitin ang gusali. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Ipatutupad ng Department of Interior and Local Government o DILG sa higit 500 mga barangay sa Bulacan ang programang Siglibay o Sigla at Lakas ng Bayanihan. Ito'y nakatuon sa pagtuturo at mga pagsasanay na may kinalaman sa community earthquake preparedness. May report si Nestor Torres, humahataw.
bilang paghahanda sa lindol at iba pang posibleng sakuna. Isinusulong ngayon ng Department of Interior and Local Government o DILG ang siglabay o sigla at lakas ng bayanihan sa Central Luzon. Kahapon, formal itong pinasinayaan ng DILG sa Bulacan kasama ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, LG officials, pati ng asosasyon ng mga barangay captain. Ayon kay DILG Region 3 Regional Director Araceli San Jose, naglabas na sila ng handbook kung saan nakapaloob ang mga dapat na gawin sakaling magkaroon ng lindol at iba pang posibleng sakuna. Inuna natin ang Bulacan because of the big one. But of course, hindi lang dapat Bulacan yung ating hinahanda, kundi lahat ng ating komunidad dito sa Central Luzon. So, na sana magtulungan tayo para i-capacitate ang ating mga lokal na pamahalaan at lalong-lalo na yung mga families, yung mga pamilya sa ating komunidad na laging handa para kung may sakunan, hindi na sila mahihirapan. Alam na nila ang kanilang gagawin. Para naman kay Bulacan ABC President Fortunato Angeles, malaking tulong ang programa ng DILG kung saan makikinabang dito ang 572 mga barangay sa probinsya ng Bulacan. Pangunay na dito ang mga barangay sa bayan ng Norsagaray, Doña Remedios Trinidad at San Jose del Monte, Bulacan na apektado ng West Valley Fault. Talagang hindi natin mapaghahandaan agad ang earthquake o ang lindol. Subalit dito sa siglabay na ito, sigla at lakas ng bayanihan, ito yung guide kung paano natin malelesen ang impact ng lindol sakaling ito man ay dumating sa atin. At hindi yung basta duck, cover and hold lang. No? Dito matututuhan natin na ano pa ang mga dapat natin gawin upang maibsan, mapaliit ang epekto ng kung magkaroon ng lindol na hindi natin inaasahan. Samantala, nakapaloob sa programa ng Siglabay ay ang orientasyon ng seminar na kinabibilangan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga kababayan nating indigenous people na nakatira sa parteng kabundukan. Napaka-importante po kasi po dito po namin na ilatag sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga community na talaga pong medyo hindi sila masyadong ganong ka-aware doon po sa dating po sa lindol, kung lindol po ang pinag-uusapan. Samantala, nais naman ng DILG Region 3 na magamit din ang siglabay sa iba't ibang probinsya sa rehiyon na magsisilbing gabay bawat pamilya at komunidad sa panahon ng kalamidad at sakuna. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Itinataguyod ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec ang paggamit naman ng Rice Processing System o RPS. Isa itong makabagong pasilidad na kinapapaluban ng rice mill na may kasamang dryer. Layunin ng ahensya na maiiwas sa mga rice farmers sa 14% losses na maaaring masayang dulot ng pagbibilad ng mga palay sa mga highway. May umahataw na balita si Danny Monar. Makikita sa kahabaan ng kalsadang ito sa bayan ng Santa Rosa ang magkabilaang pagbibilad ng mga bagong anim palay ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Sumapit na ang anihan sa ilang bahagi ng lalawigan na magtatagal hanggang buwan ng Mayo, kaya naman bawat nakaani na gamit ang sementadong kalsada, kanya-kanya ng pwesto upang makapagpatuyo ng palay. Bagamat alam nilang pinagbabawal ang pagbibilad ng palay sa mga national highway, ayon sa mga magsasaka napipilitan silang gawin ito upang samantalahin na makapagpatuyo ng palay. Batay sa pag-aaral ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, 14% ang nasasayang kapag ang palay ay pinatutuyo sa kalsada. Bukod sa kinakain ng mga ibon at nasasagasaan ng mga motorista, may mga pagkakataon ring nababasa ito ng pabugso-bugsong ulan. May mga insidente rin na pinagmumulan ito ng aksidente sa kalsada. Actually, isa yun sa mga major nating tinutugunan yung highway drying. Kaya nagpapamigay tayo ng drying facilities. Ang isang rice processing system po, may kasama na siyang rice mill at dryer. So pag dinry niyo po siya, diretso rice mill, ang mangyayari po dyan, yung pala nyo nagiging bigas. So yung mga membro ninyo bilang kooperatiba, pwede po doon magpatuyo ng palay.
Ayon sa PhilMec, may 3 uri ng rice processing system at ang pinakamodelo nito ay may kakayahang maggiling ng 4 hanggang 5 toneladang palay kada oras at may drying capacity na 12 tonelada. Dagdag pa ng ahensya, nasa 151 rice processing system o RPS sa ilalim ng RC program ang naitayo na sa iba't ibang bahagi ng bansa at patuloy pa sila nagpapamigay sa mga kwalipikadong kooperatiba hanggang 2031. Maging ang hindi kabilang sa samahan ng kooperatiba ay maaari ding makigamit ng RPS kung saan kinakailangan lamang nila na makipag-ugnayan sa LGU na nakasasakop sa kanila. Tiniyak ng PhilMec na may pagkakaloob nila sa mga rice farmers ang angkop na teknolohiya at interbensyon na makakatulong upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon! Arestado ang isang 65 anyos na Jordanian national sa Pagadian City, Zamboanga del Sur matapos maiugnay di umano ang kanyang record sa December 2025 terror attack sa Sydney, Australia. Isinagawa ang operasyon kahapon March 2 sa pangunguna ng Bureau of Immigration at Philippine National Police. Arestado si Muhammad Ode Saleh Ode dahil sa overstaying at paggawa ng negosyo ng walang angkop na visa, mga dokumento na malinaw na paglabag sa Philippine Immigration Act. Sa ngayon ay wala pang konkretong patunay ng pagkakasangkot niya sa terorismo habang nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon at koordinasyon sa international authorities. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5 o alas 6:04 na ng umaga, Philippine Standard Time. Ngayon pong pumapasok na ang buwan ng Marso, muli nang ibinalik ng DOST Pag-asa ang issuance po ng monitoring ng heat index. Kalinsabay ng nararamdaman natin unti-unting pag-init po ng panahon. Ngayong umaga ay makakasama natin si Ma'am Cheribel A. Masalio, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa, para ipaliwanag sa atin ang bagay na ito. Magandang umaga po, Ma'am Masalio. Maraming salamat for joining us this morning. Yes, magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga tagapakinig. Miss Annie, magandang umaga po sa inyo. Okay, Ma'am, paliwanag niyo pa, nagsimula na po ulit ang pag-asa ng issuance po ng heat index forecast. Nangangahulugan ba ito na magsisimula na po ulit ang nararamdaman nating mainit na panahon? Yes, tama po kayo, no, Miss Annie. So, nung March 1 po or nung Sunday, nag-issue na po tayo ng ating heat index forecast kung saan ito na nga po ang simula ng ating pagmamonitor kung ano naman po ang kalagayan po ng ating heat index sa buong Pilipinas, at ito po ay gagawin po natin hanggang sa June or hanggang kung kailan po ma-declare po ang ating tag-ulan season naman. Okay, Ma'am Cheribel, sunod ko ito aking tanong. Mayroon bang umiiral na amihan sa bansa? At paliwanag niyo nga ano itong amihan na ito at ano ang forecast natin sa pagpasok ng panahon ng tag-init? Ayan, magandang katanungan po ayan Miss Annie, para po malinawan po ng ating mga tagapakinig. Ito pong amihan, ito po yung umiiral na hangin sa atin. Nagsisimula po ng Nobyembre hanggang ito nga po Marso, kung saan nakakaranas po tayo ng malalamig na hangin at kaya po tinawag natin itong amihan. At ito po ay tina-terminate po natin kapag nagkakaroon na po tayo ng mainit na panahon, kung saan maaaring sa mga susunod na linggo ay ide-declare na po natin ang pagtatapos nitong amihan. Sa kasalukuyan po ay meron pa rin po tayong tinatawag na amihan na umiiral po sa ating bansa. Okay, Ma'am Cheribel, hanggang gaano ba kainit ang posible natin na maramdaman ngayong taon? Ayan, nung nakaraan pong taon, para po meron po tayong comparison, umabot po ang Dagupan City ng 52 degrees na heat index.
ngayon po ay inaasahan po natin na ito po ay nasa extreme danger, kung kaya po pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan na maaari pong ganito rin po, mga 50 plus po or nasa extreme danger po ang pwede po nating maranasan na heat index forecast. By the way po, no, Miss Annie, ipaliwanag lang po natin ang heat index. Ito po yung tinatawag natin na damang init, kung saan ito po yung nararamdaman ng isang tao kapag siya po ay nasa labas ng kanyang bahay, nasa lansangan, at ito po ay mararanasan sa ganito pong tinatawag natin na dry season mula Marso hanggang Mayo at hanggang Hunyo pa po. Okay. Posible pa rin po ba na ang maranasan natin ng mga pagulan kahit na nagsimula na nating maramdaman ang mainit na panahon pa, Ma'am Jerry Bell? Yes po, tama po kayo, no? So magkakaroon pa rin po tayo ng mga pag-ulan, lalo na po sa bandang hapon kung saan nagkakaroon po tayo ng mga thunderstorm. At ito po ay magiging evident po sa ating iba't ibang panig ng Pilipinas, kung kaya po bukod po sa paghahanda po sa ating mga mainit na panahon ay kailangan pa rin po lalong-lalo na magdala po ng pananggalang sa ulan, ang atin pong payong, at ganoon din naman po sa atin pong mararamdamang init ng panahon ay kailangan po natin ng may dala po tayong tubig para po mas ma-hydrate po tayo. Okay, may inaasahan bang bagyo kayong March po kahit na medyo mainit na po, Ma'am Jerry Bell? Of course, hindi po natin niro-rule out yung posibilidad na ngayong Marso ay maaari pong magkaroon po tayo ng isang bagyo. Kaya po patuloy po tayong mag-antabay po sa mga abiso ng pag-asa. Okay, ano naman po ang final message nyo sa ating mga kababayan, sa publiko, sa pangkalahatan? Ayan, muli po pinapaalala po namin dito sa DOST Pag-asa na magsisimula na nga po itong tinatawag nating dry season or yung mainit na panahon. Kaya po pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan, lalo na po ang ating mga nasa vulnerable sectors, na yun po mga laging nasa labas, nasa lansangan, maging ang ating mga estudyante, na mag-ingat po tayo. Ito po sa ating pagbibigay ng mga heat index forecast kung saan nakakaroon po tayo ng mas mainit na pakiramdam sa labas. At kaya po dapat po lagi po tayong may dalang tubig. Hanggat maaari po iwasan po natin ang may init na lugar. Kung maaari po doon po tayo sa mga malilim o yung may mga cooling system, at magdala rin po tayo ng payong. At para po maginawahan naman tayo, dapat po mga light colors lang po ang ating mga isusuot para po mas maginhawa po yung ating magiging pakiramdam. Thank you very much, Ma'am Jerry Bell Masalio, ang Assistant Weather Services Chief ng DOST Pag-asa. Thank you again. Maraming pong salamat. Hataw Balita ngayon. Mangyayari ngayong Martes, March 3, ang total lunar eclipse ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Ito'y masasaksihan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na tatagal sa loob ng halos 1 oras. Ang total lunar eclipse ay nangyayari kapag ang mundo ay direktang pumapagitna sa araw at buwan. Dahil dito matatakpan ng anino ng Earth ang buong ibabaw ng buwan na magre-resulta sa pagbabago nito ng kulay na maaaring maging pula o kahel o ang tinatawag na blood moon. Bukod sa Pilipinas, masasaksihan din ang total lunar eclipse sa silangang bahagi ng Asia, Australia, Central Pacific at malaking bahagi ng Amerika. Inaasang mangyayari ang maximum eclipse pasado alas 7 ng gabi mamaya. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inilagay na sa heightened alert ang pwersa ng Philippine National Police kasunod ng umiiral na tensyon sa pagitan po ng Estados Unidos, Israel at Iran. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat wala silang nakikitang direktang banta sa Pilipinas, naghahanda
ang pambansang pulisya sa mga posible magiging epekto nito sa seguridad ng ating bansa. Ngayong umaga, makakasama natin live si PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo para pag-usapan ang bagay na ito. Magandang umaga po sa inyo, General Tuanyo. Thank you very much for joining us this morning. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Mamani, Sir Bernard, magandang umaga po at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, sa gitna ng nangyayaring gulo po sa Middle East, may namomonitor po ba kayong banta ngayon sa seguridad ng ating bansa? Mamani, mabanggit ko lamang po na alerto ang Philippine National Police at patuloy ang ating monitoring sa sitwasyon sa Middle East. Sa ngayon, Mamani, wala po tayong nadidetect na credible threat, pero nananatiling vigilant at proactive ang ating mga personnel. Patuloy ang monitoring at may close coordination tayo sa Armed Forces of the Philippines at iba pong ahensya. Okay. General Tuanyo, sir, ngayong naka-heightened alert po ang PNP, ano yung mga areas na focus po ng deployment ng mga police at ano yung utos ni Chief PNP sa mga police on the ground? Ma'am, sa ngayon po, binigyan ng direksyon ni Chief PNP na si General Nartates, yung ating po mga regional director, na i-convene immediately yung kadala po mga intelligence community meeting, especially po dito sa Metro Manila, sa NCRPO, Mamani, mabanggit ko lang, kasi nandito po yung mga embassies na mga countries na involved. Sinabi po nila, pagmula sa regional headquarters down to the police stations na mga intelligence unit natin, napaigtingin yung monitoring at i-convene immediately nga yung mga nabanggit na meeting. Nabanggit nga po ni PNP, malinaw ang direktiba niya na manatiling alerto at palakasin ang police visibility at intelligence monitoring. Sabi niya rin po, inatasan niya na ang ating mga police na tiyakin ng seguridad ng mga vital installations, kabilang ang mga foreign mission, establishments at activities ng ating mga international partners po. General Tuanyo, mayroon po bang namomonitor ang PNP na banta o pagkilos mula naman sa mga local terrorists sa Mindanao, particularly ISIS-inspired Maute Group? Mamani, mabanggit ko lang naman na with or without crisis po sa Middle East, ito po ay isa sa parte ng intelligence community ng Philippine National Police na lagi po ang monitoring tungkol sa mga ganyang activities, mapa-local man o mapa-international. Pero sinasabi ko nga po na tinitignan natin o kinukonsider natin yung mga ganitong senaryo para nakahanda po tayo. Actively, Mamani, mabanggit ko lang na minomonitor ng ating mga intelligence unit ang anumang posibleng spillovers effect, kabilang ang terror threats o radicalization. Pero sa ngayon, wala tayong nakikitang dahilan para magpanik ang publiko. At this point po, may mga karagdagang katanungan. Wala naman po kay Bernard Dadis. Bernard, go ahead please. Thank you, General Tuanyo, sir. Opo, nabanggit na ni General Tuanyo, itatanong ko sana yung kinu-consider nila yung posibleng sympathy attack nitong kung meron man na dito sa mga panig dito sa Iran at nasagot naman ni General kanina. Siguro General, kung mamarapatin niyo po, ano po yung mensahe natin sa ating mga kababayan para mapawi naman yung kanilang pangamba at kung sakali, paano naman po nila kayo maaabot sakaling meron po silang concern patungkol sa bagay na ito? Yes, Sir Bernard, maraming salamat po. Nananatili pong alerto ang Philippine National Police. Patuloy ang monitoring at koordinasyon at handa tayong tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Sa lahat po ng mga impormasyon na maaari nilang i-share sa Philippine National Police, dial lang po 911 at kung sila po ay natatakot na ibigay ang kanilang pagkakakilanlan, maaari po natin gawa ng paraan sapagkat sa 911 pwede po tayo mag-report nang hindi lang po kinukuha ang ating identity. Ayun, pwede palang mag-report sa PNP nang hindi ka mangangamba na yung identity mo ay ma-expose. Siyempre, yung mag-re-report naman, matatakot yon. But with this kind of policy na matagal nang pinapairal po ng PNP, tayo nagpapasalamat dyan. General, once and for all, kami po ay nagpapasalamat. Maraming salamat, General Tuanyo, PNP Public Information Office Chief, again, Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Maraming salamat po.
Mabuhay pa kayo. Balita ngayon. Samantala, alamin naman natin ang presyo ng pangunahing bilihing iatid naman sa atin ni Joy Rabina, humahataw live. Joy, nasaan kayo ngayon? Oo nga, oh. Joy, Joy, nasaan kayo ngayong palengke at magkano ba benta ng isda ngayon diyan? masarap. Speaking of isda, ayan, okay. Joy. Joy. Magandang Si Joy ay umaga, nasa Ani, Rabina, Bernard. Lumitrit. Nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Manila, sa pwesto ng Blumentritt Market, kung saan kalinsabay rin ng fishing season or close fishing season, binan na or naban ang mga paghuli ng isda, lalo na ang tawilis sa Taal Lake. Ngayon, sa paghahanap-hanap natin ng tawilis dito sa Blumentritt Market, napansin natin si Nanay Mireng. Hello po, Nanay Mireng! Nanay Mireng, nasan po ba ang tawilis po dito? Ito, tawilis. Ngayon po, magkano po per kilo? 90. 90 pesos po per kilo. Dati po ba, magkano po ang per kilo nito? 120. Kailan pa po yun, Nay? Isang buwan. Isang buwan. Ibig sabihin po, bumaba po. Ngayon, bababa pa yan pagdaksa ng mga galunggong. Magiging 50 lang niya, 40. Ilang taon na po kayo nagtitinda dito, Nay? 1972. Ang dati pa. Ilang dekada na rin po. Sino po ba? May pinag-aaral po ba kayo, Nay? Wala naman. Yung mga apo, binibigyan ko ng mga baon. Wow. Ngayon po, ano po bang, kamusta po ang bentahan ng tawilis? Pag isang timba, nakakaubos. Pero pag yung isang banyera, 3 timba. Ito pong timba po na to. Tingnan po natin. Dito po sa loob po. Wala na laman yan. Salamat po sa impormasyon, Nay. Mga kasangbahay, ngayon naman ay alamin natin ang mga presyo ng gulay. For the mixed vegetables o pangpakbet, ito ay nagkakahalaga ng 80 pesos per kilo. Ang mixed vegetables naman na pang chop suey ay 100 pesos per kilo. Ang ampalaya ay 100 pesos per kilo. Sa sibuyas, 120 pesos per kilo. Ang kamatis ay 50 pesos per kilo. Sa sayote, 50 pesos rin per kilo. Sa sayote, yun din, sayote 50 pesos per kilo. Sa talong ay 60 pesos per kilo. Ang pechay ay 50 pesos per kilo. Alam nyo ba mga kasangbahay na ang mga gulay ay posible din na tumaas. Bukod sa fishing ban, isa din sa mga dahilan ay ang oil price hike. Tataas din ang presyo ng gasolina, kaya asahan po ninyo na tataas din ang presyo ng transportation cost ng ating mga truckers o mga truck na nagbabagsak ng mga gulay po dito. At ngayon, alamin po natin ang presyo ng mga isda. Una ay ang tawilis, 90 pesos per kilo. Bumaba po ito ngayong buwan. Ang bangus naman po ay 190 pesos per kilo. Sa tilapia, 60 pesos hanggang 80 pesos per kilo. Ang galunggong ay 210 pesos hanggang 260 pesos per kilo. Ngayon po dito sa liempo, 300 pesos per kilo po yan. Ang wings ay 195 pesos per kilo. Drumstick, 165 pesos per kilo. Sa pork chop naman ay 250 pesos per kilo. Ang whole dressed chicken ay 165 pesos per kilo. At yan po muna ang latest update po dito sa Blumentritt Market. Balik sa inyo po dyan sa studio. Naku, parang si Joseph naghahanda na siya Ayan. Oo. Parang mamimili siya ng mga... Diretso, bili niya. Mura yung tawilis Opo, paborito ko to. Yung unang report niya tungkol doon sa tawilis. Ayan, nakakain ako nitong napakarami. Kaya kong ubusin yung 1 kilo nito. Ay, dami. Samantalahin Pero sa isang araw yon. Samantalahin na ng mga paborito yung tawilis dahil... Mura.
mura ngayon. Pero Correct. kasi dahil nagkaroon ng fishing ban sa Laguna Lake nung Tawilis, maaring sa mga susunod tumaas yan o baka wala silang mabili. Mayroon din sinasabi si nanay, pag dumagsa yung galunggong, mas mumura pa yung tawilis. Ay, kasi mas gusto ng ibang tao yung galunggong. Galunggong. Ayan, may luto dito na napakasarap, yung crispy na prito Ng galunggong. ng galunggong, pati itong tawilis. Masarap ani na galunggong, yung prito sa mantikang yung coconut oil. Ay, sa amin yun. Yan ang ginagamit namin. Ay, pasalmatan natin si Ayun. Joy. Nawala na si Joy. Joy, maraming salamat. Joy Rabina, live mula dyan sa Blumentritt. Ayan, kasama si Jodren at saka si Jose Ibanez and the mothers. Good morning po sa mga taga Blumentritt Market. Samantala, may handog na libreng sakay ang DOTR MRT para sa lahat ng mga kababaihan sa darating na March 8, araw ng linggo. Ito ay kalinsabay ng selebrasyon ng International Women's Day. Iiral ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang hating gabi. Tama ba? Alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ayan. Balita ngayon. Isasara ang ilang kalsada sa Maynila ngayong araw, March 3 mula alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon o 4 p.m. Kaugnay po ng gaganaping Regional Athletic Meet. Kabilang sa mga apektadong bahagi ang San Andres Street sa intersection nito sa Maria Orosa, George Bocobo, Adriatico at Madre Ignacia Streets. Gayun din ang Adriatico Street sa bahagi ng Remedios P. Ocampo, Asuncion, Lebariza at Quirino Avenue. Magpapatupad din ng rerouting para sa mga sasakyang mula Taft Avenue, Lebariza, Julio Nakpil at Mabini Streets upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. Pinapayuhan ng mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at gumamit ng alternatibong ruta upang hindi maabala. Hataw Balita ngayon. Bago tayo magpaalam. Ayan. Mga kasambahay. Ikaw na to. At bago po tayo magpaalam, ay narito po ang mga balitang aabangan ngayong araw ng Martes, March 3, 2026. Update po sa tensyon sa Middle East, tutukan. Sitwasyon ng mga stranded OFWs, antabayanan po. Hataw Balita ngayon. South Korean President Lee Jae-myung nakatakdang dumating sa bansa ngayong araw para sa kanyang state visit. Hataw Balita ngayon. Patuloy ng deliberasyon ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ipagpapatuloy. Hataw Balita ngayon. At total lunar eclipse inaabangan mamayang gabi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 17 na nagsasabi, "Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa." Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng ikatatlo sa buwan ng Marso. Bilis ng panahon, 2026. Oo nga, tama ka. Mabilis ang panahon. Di ba po? Imagine, malalagas na naman. Nalagas na yung Pebrero, papunta na dito na tayo sa Marso. Ayan. Thank you. Ako yung pagpapasalamat muna dito sa ating EP. Joan Nano, siksik yung ating mga balita. Ayan. Thank you very much, Joan, ang ating EP. Of course, yung technical director naman natin yan si Alex Montesa. Of course, thank you very much sa inyong lahat. Mayroon pa bang time? Wala nang time, di ba? Para bumate. Ayan. Okay. Thank you very much, Races, at mga kasama natin sa IT. Joy, mga kasambahay, sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo.
Hi kay Sarah, yung ating writer. Ako naman po, si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos.